Enero 24, 2026, dumating ang US CENTCOM Commander sa Israel para sa pagpupulong kasama ang Chief of Staff at Air Force Commander ng Israel. Matapos ang 56 na oras, 16 na misteryosong eroplanong pang-cargo ang lumapag sa Iran. Pinaniniwala ang may dalang makabagong sandata laban sa Amerika at Israel. May lehitimong dahilan ang bansang nagpadala nito. Alam nila na kapag mapahamak ang Iran, pati sila ay unti-unting mamamatay. Yun na ang nangyayari ngayon. Dahil sa malaking populasyon at industrial na ekonomiya, pinakamalaking konsumo ng enerhiya ang China sa buong mundo. Hindi tulad ng Saudi Arabia at iba pang pangunahing tagagawa sa Gulpo, walang malawak at madaling mahabot na reserba ng langis ang China. Noong 2024 umabot sa 16.3 milyong bariles ng langis kada araw ang kinonsumo ng China. Kaya't ito ang pangalawang pinakamalaking consumer ng langis sa mundo. Bagamat gumagawa ito ng sariling langis sa loob ng bansa, maliit na bahagi lamang nito ang sapat para sa tunay na pangangailangan ng ekonomiya nito. Kaya, para mapanatiling umaandar ang ekonomiya, kailangang umasa ng malaki ang China sa inaangkat na krudong langis. Binago ng kahinaang iyon ang geopolitical na ekwasyon ng mundo. Halos 74% ng langis na konsumo ng China ay inaangkat. Batay sa datos, nag-angkat ang China ng 11.1 milyong bariles ng langis kada araw. At halos 2/4 nito ay mula sa 5 bansa lang. Rusya, Saudi Arabia, Malaysia, Iraq, at Oman. May napapansin ka bang kulang? Baka itanong mo, nasaan ang Iran dito? Alam ko, narinig mo na. Isa sa mga pinakamalaking tagapag-supply sila ng langis sa China, tama? Wala ang Iran dahil sa opisyal na tala, halos walang binibiling langis dito ang Sina. Ayon sa datos ng pagsubaybay sa mga tanker at industriya, ang Venezuela at Iran ay dalawa sa mga producer na may mabigat na sanksyon. Kapag pinagsama, bumubuo sila sa 17% ng kabuuang binibiling langis ng China. Tumaas ang bahaging yon nitong mga nakaraang taon. Gayunpaman, hindi malinaw sa publikong datos ng customs ng China ang rekord ng langis mula Iran at Venezuela. Sa papel, halos di umiiral ang mga bariles na yon. Sa realidad, maruming butas sa batas ito na ginagamit. Lumala ito matapos ang mga parusa sa langis. Hindi ito ang parusang iniisip mo laban sa Rusya. Bago pa ang mga parusa dahil sa digmaan sa Ukraine, matindi ng pinatawan ng US ng parusa ang Iran at Venezuela. Sa unang termino ni Donald Trump, lalo pang pinatindi ng Washington ang presyon sa Tehran at Caracas. Naghanap ng limitadong pansamantalang kaluwagan ang Venezuela, pero nanatiling mahigpit ang parusa sa Iran. Mula 2018, halos nawala ang dalawang bansa sa pangunahing pandaigdigang pamilihan ng langis. Nagbebenta sila ng langis sa mababang presyo, pero kahit wala pang parusa, hindi pa rin prioridad ng mga mamimili dahil sa kalidad ng kanilang langis. Mas mabigat at mas mataas ang sulfur content ng krudo mula Iran at Venezuela, kaya mas mahirap at mahal iproseso. Ang mga pangunahing mamimili gaya ng China at India ay nag-iinat at bumibili lang ng kaunting langis, kadalasan para ihalo sa iba. Ang kalidad ng langis nang nagtatakda sa kapalaran ng bansang mayaman dito at nakasalalay ito sa 3 bagay: ang gravity, sulfur content, at pagiging komplikado ng pagre-refine. At ang mga pagkakaibang yon ang nagtatakda ng gastos, hirap sa pagre-refine, at mga produktong maaari mong gawin sa huli. Halimbawa, ang pangunahing export ng Rusya, ang Urals blend, ay pinaghalong mabigat at magaan na langis mula Western Siberia na bagay sa paggawa ng diesel at gasolina. Sa kabilang banda, karamihan sa langis ng Iran ay mabigat at mataas ang sulfur content. Dahil dito, mas mahirap itong i-refine at tanging mga advanced na refinery lang ang kaya magproseso nito ng epektibo. Pero pinakamagandang option ang Saudi Arabia. 70% ng reserbang langis ng Saudi ay light crude, madaling i-refine at mainam para sa gasolina at jet fuel. Nagpoproduce sila ng medium at heavy grades, kaya flexible ang mga buyer. Idagdag mo pa ang mababang gastos sa produksyon, magandang heolohiya at napakalaking output. Kaya mo maiintindihan kung bakit naging isa sa pinakamaasahan at paboritong opsyon ang langis ng Saudi sa pandaigdigang merkado. Saudi Arabia, ang pangunahing supply ng China hanggang 2022. Noong taon na yon, nakabenta ito ng 87 milyong toneladang krudo sa China. Ngunit magbabago ang lahat pagkalipas ng 2022. Niyanig ng digmaan sa Rusya at Ukraine ang mundo noong taong yon. Tinamaan ng Rusya ng parusa mula sa kanluran, nagulo ang pamilihan ng langis, kaya tumaas ang presyo ng krudo mula gitnang silangan. Umabot sa mahigit $100 at $20 kada bariles ang presyo, dahilan ng pagtaas ng pandaigdigang inflasyon. Maraming bansang umaangkat ng langis ay halos isalba na lang ang ekonomiya.
Noong Hulyo 2022, nagkaroon ng matinding krisis sa ekonomiya at enerhiya ang Sri Lanka. Dahil sa kakulangan ng gasolina, huminto ang transportasyon at naging karaniwan ang brownout. Umaangkat ang Pakistan ng 85% ng kailangan nitong langis at nahihirapan din sa taas ng presyo. Mula 170, naging halos 305 kada dolyar ang halaga ng Pakistani rupee. Mula unang bahagi ng 2022 hanggang Agosto 2023, bago ito naging matatag. Para sa Rusya, Iran at Venezuela, naging kakaibang oportunidad ang krisis na ito. Dahil sa pagtaas ng presyo, naging kaakit-akit pati ipinagbabawal na langis. Dahil malaki ang diskwento, naging kapaki-pakinabang kahit mababang kalidad ng krudo. Hindi ganon kadali ang lohistika. Ang mga ipinagbabawal na barko ay hirap makalusot sa international na sistemang pinansyal at insurance, may limitasyon sa bayad, at naka-blacklist ang mga tanker. Nagdesisyon ang China na gumamit ng tuso at maduming paraan. Lumawak ang shadow trading system gamit ang ship-to-ship transfers, alternatibong bayad, deklarong tagapamagitan, at muling pinangalan ng kargamento. Matagal nang umiiral ang black market nexus bago pa 2022. Ngunit maliit lang ito noon at kadalasang ginagamit para ihalo ang krudong may diskwento mula Iran o Venezuela. Pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, lalo pang lumaki ito. Rusya, Iran at Venezuela ay handang magbigay ng malaking diskwento sa China. Pagsapit ng 2024 mahigit ikalimang bahagi ng pag-aangkat ng langis ng China ay mula sa krudong may parusa ng US at kanluran. 1.4 na milyong bariles kada araw mula Iran at 268,000 bariles mula Venezuela. Pero sino ang pangunahing bumibili nito? Ang mga independenteng tagapino ng China, tinatawag na teapot, ay nasa Shandong at hindi direktang pinamamahalaan ng malalaking kumpanyang estado gaya ng Sinopec o PetroChina. Sa papel, sila ay mga pribado at komersyal na pinapatakbong entidad at dahil dito, nabibigyan nito ang Beijing ng makatwirang pagtanggi. Opisyal na maaring umiwas ang pamahalaang Chino sa direktang pagbili ng langis na may parusa. Sa aktwal, ang mga teapot refinery ang bumubuo ng halos sangkapat ng kapasidad ng pagpipino ng China at pangunahing importer ng diskwentong krudo. Ang mga teapot na ito ang nagpabuhay sa ekonomiya ng Iran. Dahil sa mga refinery, naging pinakamalaking mamimili ng langis ng Iran ang China noong 2024. Mahigit 80% ng mga iniluluwas na krudo sa dagat ng Iran ay binibili ng China, kaya ito ang pangunahing destinasyon ng langis ng Tehran. Batay sa tracking data, 13.4% ng inaangkat na krudong langis sa dagat ng China noong 2025 ay mula sa langis ng Iran. Halos 1/4 ng krudong pumapasok sa Tsina sa dagat ay dumadaan sa kipot ng Hormuz. Ngunit ayon sa customs data ng Tsina, walang naitalang shipment mula Iran. Ang sikreto ay nasa Malaysia. Ang imports ng China mula sa Malaysia ay tumaas mula sa 5,400 barrels bawat araw noong 2015 hanggang 1.4 na milyong barrels bawat araw noong 2024. Ngunit ang Malaysia ay napoproduce lang ng nasa 565,000 bariles kada araw. Ipinapakita nitong malaking posibilidad ng ship-to-ship transfer sa dagat ng Malaysia, kung saan pinapalitan ng tatak ang krudo mula Iran at Venezuela bago dalhin sa mga pantalan ng China upang iwasan ang sanctions. Samantala, tumaas ng husto ang daloy ng langis mula Russia. Tumaas ang export ng Russia sa Tsina mula 1.6 milyon hanggang 2.2 milyong bariles bawat araw mula 2021 hanggang 2024 na nagbigay sa Moscow ng halos 20% ng merkado ng pag-aangkat ng krudo ng Tsina. Iyan ang pinakamataas na bahagi sa kasaysayan. Dahil sa pagpasok ng discounted na krudo mula Russia at iba pang may sanksyon, bumaba ng halos 10% ang padala ng Saudi Arabia mula 2021 hanggang 2024. Binago ng China ang mapa ng enerhiya nito. Binigyang prioridad ang mas murang mga bariles na may komplikadong aspeto sa politika kaysa sa mga tradisyonal na matatag na supplier. Akala ng marami, malaki ang naging kapalit para sa China sa ganitong laro. Pero nagulat sila nang malaman nilang bilyon-bilyong dolyar ang kinita nila rito. Ang mga ipinagbabawal na krudo ay kumakatawan sa halos ikalimang bahagi ng pandaigdigang kapasidad ng mga tanker. Malinaw nitong ipinapakita kung gaano kalaki ang itim na merkado ng langis. Nagbigay daan ng shadow fleet sa mga kalaban, lalo na sa Rusya at Iran, na magpatuloy kahit may presyo mula Washington. Konektado rin ang fleet sa ilegal na pananalapi at krimen. Sentro ng lohistika at pananalapi ang Venezuela, na nag-uugnay sa ilegal na kalakalan ng langis. Nakaligtas ang Rusya, Iran at Venezuela sa pinansyal na isolasyon. Pero ang pinakamalaking nagwagi ay ang China,
Lahat dahil sa pinakamalaking butas sa batas. Pagkatapos pinuhin ng mga pribadong refinery sa China, hindi na halatang galing Iran, Venezuela o Rusya ang langis. Ginagawa itong gasolina, diesel, jet fuel o fuel oil. Pwedeng gamitin sa China, itabi bilang reserba o i-export. Dito pumapasok ang kanilang estratehiya. Pagkatapos ng pagpino, isang bahagi ng krudo ay tinatago sa mga estratehikong o komersyal na reserba. Ang isang bahagi naman ay ginagamit sa loob ng bansa at malaking bahagi nito ay hinahalo sa krudo mula Rusya at gitnang silangan. Pag nahalo at naproseso na, mahirap nang matukoy ang pinagmulan ng krudo. Pagkatapos, ang mga pinong produktong yon ay muling ibinibenta sa pandaigdigang merkado sa mas mataas na presyo. Iyan ang dahilan kung bakit noong 2025 naging isa sa mga pangunahing kategorya ng export ng China ang pinong petrolyo. Ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 39.4 na bilyong dolyar na kabilang sa mga pangunahing produktong in-export ng bansa. Pamunahing destinasyon ang Hong Kong, Singapore, Liberia, Pilipinas at Australia. Mabilis namang lumago ang export sa Belgium, Japan at Vietnam. Hindi lang nag-aangkat ng murang krudo ang China. Pinipino, hinahalo, dinaragdagan ng halaga at ine-export din nila ito. Halimbawa, Ang China ay nag-export ng asfalto at bitumen na orihinal na nagmula sa mabigat na krudo mula sa mga bansang tulad ng Iran. Ang mga produktong ito ay pangunahing ginagamit sa industriya ng konstruksyon at mas malaki ang posibilidad na imbes na gamitin lahat ito sa loob ng bansa. Muling ibinebenta ng mga kumpanyang Chino sa pandaigdigang merkado. Bakit? Dahil noong 2025 lamang, nag-export ang China ng humigit kumulang 2 milyong dolyar na halaga ng bitumen at asfalto. Kaya ito ang ika-1,145 na pinaka-export na produkto mula sa kabuuang 1,218 kategorya ng produkto sa China. Noong 2025 pangunahing ine-export ng China ang bitumen at asfalto sa Iraq, Russia, Canada at mga bansang Aprikano gaya ng Republika ng Congo. Hindi labag sa batas ang estratehiya. Maraming bansa ang nagre-refine ng imported na krudo at nag-e-export ng produktong petrolyo para tumaas ang export at trade surplus. Sa China, pangunahing dahilan ang gastos. Malaki ang pagdepende ng petrochemical at refinery exports nila sa murang krudo mula Iran, Venezuela at Russia. Kung pipilitin ng refinery sa China na kumuha ng krudo lang sa regular na supplier gaya ng Saudi Arabia o UAE, bababa ng malaki ang kita nila. Mabubunyag din ang business model ng maraming proxy o independent refiners na umaasa sa discounted na krudo na may sanction. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pulisiya noong Disyembre 2024. Binawasan ng Ministry of Commerce ng China ang export tax rebate sa refined oil products mula 13% sa 9% sa general trade. Ang hakbang na yon ay nataas ng export costs ng gasolina, diesel at jet fuel ng mga tatlo hanggang $3.3 kada bariles. Pinakamalaking naapektuhan ng gasolina dahil manipis ang export profit margins nito. Tumaas bigla ang gasoline crack spread sa Singapore sa isang buwan, habang medyo matatag ang margins ng diesel at jet fuel. Ipinapakita nito na hindi lang sumusunod ang China sa presyo ng refinery products, kundi naapektuhan at naimpluwensyahan din nila ito. Sa pamamagitan ng pagsasayos ng tax rebates at paglipat sa mga mekanismo ng processing trade, napanatili ng China ang pagiging kompetitibo ng kanilang mga refinery kahit na humigpit ang margins. Ang flexible na sistema ay nagprotekta sa export habang pinamahalaan ang gastos. Sa Washington, naging estratehikong problema ito. Kaya ng Estados Unidos, gipitin ng maliit na ekonomiya gamit ang taripa at sekundaryang sanksyon. Pero iba ang China. Una, lantaran ng itinapat ng China ang sarili bilang alternatibo sa sistemang ekonomiko ng kanluran. Pangalawa, hawak nito ang mahalagang kadena ng pagproseso ng mineral at metal para sa teknolohiya, depensa at industriya ng dikuryenteng sasakyan ng Amerika. Nagbigay yon ng bentahe sa Beijing. Sa halip na direktang komprontasyon, lumito ang pressure point sa paligid ng sistemang sumusuporta sa ugnayan ng langis. Noong 2025, isang parirala ang laging lumalabas sa mga talumpating politikal ng Amerika, ang Kanal ng Panama. Isang critical na choke point ang Kanal ng Panama para sa pandaigdigang pagpapadala at madalas dumadaan ang mga shadow oil tanker sa mga pangunahing rutang pandagat na konektado rito. Tumaas ang tensyon dahil sa impluwensya ng China sa operasyon ng daungan, lalo na sa CK Hutchison Holdings ng Hong Kong, na nagpapatakbo ng mga terminal sa magkabilang dulo ng kanal. Noong unang bahagi ng 2026 tinapos ng otoridad ng Panama ang mga karapatang mag-operate ng mga ito dahil sa legal na dahilan. Opisyal na legal na desisyon ito sa bansa, pero sa geopolitika, senyales ito na mas malawak na usapin.
Mas tumindi ang limitasyon sa logistika ng China at pinigting ng Estados Unidos ang aksyon laban sa langis ng Venezuela. Pinalakas ng mga autoridad ng Amerika ang pagmamanman sa karagatan ng Caribbean na tinatarget ang mga tanker na pinaghihinalaang umiiwas sa sanksyon. Naging mas agresibo ang legal na pagsamsam ng barko at kargamento. Disyembre 2025, isang buwan bago maaresto si Nicolas Maduro, nasamsam ang tanker na Centuries na may bandila ng Panama na may dalang iligal na langis mula Venezuela. Binatikos ng China ang hakbang, ngunit nilinaw ng White House ang posisyon. Hindi makakadaan ng langis ng Venezuela sa pangunahing rutang pandagat ng walang pahintulot ng US. Matapos ang US interbensyon sa Venezuela, tinanggal ito sa refinery supply list ng China. Ayon sa mga ulat, umabot sa 374,000 bariles kada araw ang padala mula Venezuela noong 2025 na katumbas ng 4% ng seaborne crude imports ng China. Pagkatapos, kontrolin ng US ang bentahan ng langis ng Venezuela noong Enero, bumaba agad ang mga padala. Bumaba sa 8 tuldok. 3 milyong bariles ang floating storage ng krudong mula Venezuela sa Asia. Noong Enero 2028, halos kalahati ng 16 na milyong bariles nung simula ng 2026. Na-absorb na ng China ang epekto ng pagkawala ng langis mula Venezuela. Mahirap ang pag-adjust, pero kinaya naman. Pero ang talagang nagpagulat sa Beijing ay ang direktang pag-atake militar ng Estados Unidos at Israel sa pamunuan ng Iran. Sa isang matinding paglala noong huling bahagi ng Pebrero, 226 na patay ang pinakamataas na leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa isang malaking magkasanib na airstrike ng US at Israel sa Tehran. Ang labang ito ay maaari magdulot ng malaking pagbabago sa politika sa loob ng Iran. At mataas ang posibilidad na ang anak ni Reza Shah Pahlavi, dating miyembro ng pamilyang mahalika ng Iran, ay bumalik at subukang bumuo ng bagong pamahalaan. Mas ikinababahala ng Sina na si Reza Pahlavi ay makakanluraning leader at 4 na dekada nang nakatira sa Estados Unidos. Kaya, wala nang ibang pagpipilian ng China kundi iligtas ang kasalukuyang rehimen ng Iran. Hindi man direktang makialam sa labanan, tuloy pa rin ang dilantad ng suporta, gaya ng 16 na kargamentong dumating sa Tehran. Ayon sa intelligence ng Israel, nagpadala ang China ng mga kargamento ng makabagong armas. Tinatayang may advanced air defense, electronic warfare equipment, at posibleng anti-ship missile ito. Layunin nito palakasin depensa ng Iran laban sa pag-atake ng Amerika at Israel. Tinatayang nagdala ang Chinese military flight ng Advanced Long-Range Air Defense System gaya ng HQ-9B sa Iran para mapabuti ang proteksyon ng sensitibong pasilidad. Nagdala rin sila ng kagamitan para sa electronic warfare tulad ng radar jamming, ballistic missiles, at Chinese suicide drone. Inanunsyo ng Iran ang ganap na paglipat nila sa Chinese Beidou Satellite Navigation System bilang alternatibo sa GPS. Pinapaputi nito ang paggabay sa armas na inaalis sa kontrol ng Amerika at kanluran. Ayon sa ulat, nagsupply ang China ng mga mahalagang bahagi gaya ng industrial na materyales at solid fuel components tulad ng sodium perclorato. Makakatulong ito sa Tehran gumawa ng ballistic missile at iwasan ang direktang restriksyon. Iniulat din na sinubukan ng Iran bumili ng advanced na Chinese fighter jet para palakasin ang air force nila. Kasama ito sa 25 taong kasunduang estratehikong kooperasyon ng China at Iran. Dahil abala ang Rusya at kaunti ang armas na ipinapadala, mas nakikita ngayon ang China bilang pangunahing kaalyado militar ng Iran. Maaring malagay sa panganib ang pamumuhunan ng China sa Iran kung magtatagumpay ang pro-kanluran ng rehimen. Noong 2021, pumirma ang China ng 25 taong kasunduan sa Iran. Layunin nitong maglaan ng hanggang $400 bilyong para sa gas, langis, petrochemical at infrastruktura. Mas malaki ang layunin ng Beijing kaysa sa pagbili lang ng krudo. Layunin ng China na magtayo ng alternatibong economic corridor para sa sektor ng enerhiya at buhayin ang Belt and Road Initiative na bumagal dahil sa kaguluhan sa Afghanistan at insurrection sa Baluchistan, Pakistan. Layunin lang ay mabawasan ang pagdepende sa mga rutang pandagat gaya ng Kipot ng Hormuz na pwedeng bantayan o gambalain ng Estados Unidos. Kasama sa estratehiya, sinuportahan ng China ang bagong freight link mula Aplin Dryport ng Iran hanggang Xi'an. Dinisenyo ang land-based corridor para ligtas at kontroladong maihatid ng Iran ang langis at hilaw na materyales sa China, kapalit ng rutang pandagat na madaling maapektuhan. Isa itong estratehikong paraan upang malampasan ang presyon ng mga parusa. Kasabay nito, nagbigay ang pakikipagpartner na yon sa Tehran ng mahalagang pinansyal na lifeline sa ilalim ng mga parusang ipinataw ng kanluran. Ngunit kung magkaroon ng permanenteng pagbabago sa politika sa Iran, maaring mawala ng China ng isa pang matatag at murang tagapagsuplay ng langis sa mahabang panahon. Ang pagkakamaling iyon ay maaring isa sa pinakamalaking panganib sa enerhiya na hinarap ng Beijing kamakailan. Noong 2025,
Nag-export ang Iran ng 500 at 20 milyong bariles ng krudong langis sa China, higit 3 beses kaysa sa mula Venezuela. Hindi pa dito nagtatapos ang problema. Galing din ang 1.4 bilyong bariles sa 5 bansa sa gitnang silangan na dumadaan sa kipot ng Hormuz. Mahigit kalahati ng krudong langis na inaangkat ng China ay mula sa mga bansang may abala sa kalakalan. Nagbabala ang Revolutionary Guard ng Iran sa mga barko na huwag dumaan sa kipot ng Hormuz. Nagkaroon ng mga pag-atake sa mga oil tanker. Umiwas ang mga barko sa kanal ng Suez at Bab el-Mandab Strait bilang pag-iingat. May alternatibong ruta ng transportasyon ang Saudi Arabia at United Arab Emirates tulad ng mga pipeline. Pero limitado lang ang kayang dalhin nito. Malaki ang pagdepende ng export ng Qatar sa Hormuz. At ang natural gas nito ay galing sa offshore field na kasama ang Iran. Kung magtatagal ang pagkaantala sa Hormuz, mapipilitan ng mga refinery ng China na agawan ng alternatibong supply na magdudulot ng mas mataas na presyo. Tumugon ng merkado. Nagbukas ang Brent crude sa $81 at 57 sentimo kada bariles, tumaas ng 12% matapos ang pag-atake. Sa papel, mukhang handa pa rin ang China. Tinatayan ng mga analyst na ang kabuuang strategic at commercial crude reserves ng China ay nasa humigit kumulang 1.3 bilyong bariles ng krudong langis. Sapat ito para tumagal ng mahigit 200 araw, mas mataas kaysa sa maraming bansa. Mas malaki ang crude reserve coverage ng China kumpara sa karamihan ng mga bansang umaasa sa pag-aangkat. Nagbibigay ito sa Beijing ng pansamantalang panangga kung magkaaberya sa supply. Pero ang totoong kahinaan ay nasa ibang bahagi. Malaki ang epekto nito sa pagmamanupaktura at petrochemical ng China. Matagal nang kumikita ng malaki ang mga Chinese refiner dahil sa murang krudo mula Iran at Venezuela. Kung tatagal ang sigalot ng Iran at Israel, mabilis liliit ang tubo nila. Ang pagpapalit ng mga bariles na mas mura ng $12 kumpara sa Brent mula Gulf o Russia ay magpapababa ng kita ng mga refinery. Ayon kay Clayton Siegel, posibleng tumaas ng 10 hanggang $12 bawat bariles ang presyo ng krudo kung lalong maantala ang supply mula Iran. Ang mas mataas na gastos sa pag-aangkat ay nagdudulot ng mas manipis na margin para sa mga refinery at tumataas na gastos sa produksyon sa buong China. Nakasalalay ang pandaigdigang kalamangan ng China sa murang paggawa. Maniniwala ang mga analyst na babaling ang China sa Rusya at mag-aangkat na mas maraming langis. Sa unang tingin, may saysay yun. Pero iba na ngayon dahil alam ng Rusya na limitado na ang opsyon ng China. Dahil sa gulo sa gitnang silangan at kawalang katiyakan sa kipot ng Hormuz, nababahala ang mga mamimili sa mundo. Tulad ng India at ilang ekonomiya sa Afrika, Timog Asya at Timog Silangang Asya, tumaas din ang pagbili nila ng krudong langis mula Rusya gamit ang rutang silangan na nagbabago sa balanse. Ginamit ng China ang pagiging malaking mamimili ng murang langis ng Rusya matapos ang digmaan sa Ukraine. Kailangan ng Moscow ang Beijing. Dahil sa tumataas na demand sa ibang rehiyon, posibleng bawasan ng Rusya ang diskwento. Kung mawala ito sa China, lalo pang bababa ang kita nila sa pagre-refine. Imbes makaiwas sa krisis, baka mapilitan ng Beijing na magbayad ng mas mahal sa dating murang bariles. Kapansin-pansin din ang timing nito sa mas malawak na perspektibo. Noong nakaraang taon, unti-unting tinaasan ng Administrasyong Trump ang presyon. Una, pinahigpit ang pagpapatupad laban sa mga lihim na daloy ng langis. Pagkatapos ay kumilos laban sa mga channel ng langis mula Venezuela. At pagkatapos ay pinalakas pang presyon sa paligid ng Iran. Sunod-sunod na tinamaan ng matinding pagsubok ang mga diskwentong ruta ng supply ng China. Sa gitna ng lumalalang krisis sa enerhiya ng China, bibisita si Pangulong Trump sa China mula Marso 31 hanggang Abril 2 upang makipagkita kay Pangulong Xi, unang pagbisita ng Amerikanong Pangulo mula 2017. Binatikos ng China ang pag-atake ng US at Israel sa Tehran at nagpakita ng galit sa lumalalang tensyon. Kung matutuloy ito, maring baguhin nito ang ugnayang pangkalakalan ng US at China sa sensitibong panahong ito. Noong nakaraang taon, nang magpatupad ng taripa ang Estados Unidos sa mga produktong galing China, tumugon ng Beijing sa pamamagitan ng pagpapakita ng kontrol nito sa mahahalagang mineral, lalo na sa mga rare earth elements. Ang leverage na ito sa rare earth ay nagbigay ng kapangyarihan sa negosasyon sa China. Kapag tumaas ang presyo ng langis at bumaba ang kita sa pagre-refine, lalong makakaranas ng presyon ng sektor ng pagmamanupaktura ng China na gulugod ng kanilang ekonomiya. Umaasa ang mga pabrika sa matatag at murang gatong, petrochemical, plastic, pagpapadala at produksyong industrial. Ang pagmamanupaktura, chemical, bakal, semento at mabibigat na makinarya ang pundasyon ng ekonomiya ng China na gumagamit ng malaking dami ng diesel, fuel oil at mga hilo na materyales mula langis. Ayon sa karamihan ng pagtataya, 40 hanggang 50% ng langis ng China ay ginagamit ng mga industriya. Kasunod ang transportasyon bilang pinakakapansin-pansing gumagamit. Kotse, truck, bus, barkong kargamento,
at eroplano. Kahit na agresibong pagsusulo ng China sa mga dikuryenteng sasakyan, ngunit ang diesel para sa mga truck, jet fuel para sa eroplano, at bunker fuel para sa mga barko, ang sektor na ito ay umaasa pa rin ng malaki sa petrolyo. Sa nakaraang dekada, umangat ang petrochemical bilang pangunahing dahilan ng pag-angkat. Ngayon, ang China ang pinakamalaking tagagawa ng petrochemical products sa mundo. Sa loob ng 10 taon, nagtayo ito ng 7 malalaking petrochemical hub at nalampasan ng Estados Unidos bilang pinakamalaking tagagawa ng etileno at polyetileno, mga pangunahing sangkap ng plastic, goma at synthetic fibers para sa electronics at packaging. Ang industriya ay pinangungunahan ng mga higante tulad ng Sinopec at ang sektor ng petrochemical ng China ay kumakatawan na ngayon sa humigit kumulang 17% ng pandaigdigang kita ng industriya. Kung tumaas ang gastos sa enerhiya at tumindi ang tensyon sa kalakalan, maapektuhan ng mga exporter ng China at malalagay sa alanganin ang milyon-milyong trabahong nakadepende sa export manufacturing. Kaya sa pagkakataong ito, maaring mas kaunti ang puwang ng Beijing para magpalala pa. Kung pilitin ng China ang Rusya na panatilihing mababa ang presyo ng langis o pumasok sa mga pangmatagalang kasunduan para sa murang enerhiya, maaring makita ito ng Washington bilang estratehikong pakikipag-alyansa laban sa US sanctions. Kung magpatao pa na mas mataas na taripa ang US sa produkto ng China, posibleng mas lumala ang kalagayan ng mga exporter ng China kaysa sa oil shock. Mas mataas na gasto sa produksyon, dagdag pa. Ang mas mataas na taripa ay doble ang dagok. Ang kombinasyong iyon ay direktang magpapahina sa kalamangan ng China sa presyo sa pandaigdigang merkado. Ang mismong kalamangan na nagbigay dito ng dominasyon sa pagmamanufaktura sa loob ng maraming dekada. Ngayon, kailangang kalkulado lahat ng galaw ng Beijing. Hindi lang ito tungkol sa murang langis, kundi pati sa pagbalanse ng katatagan ng lokal na industriya, pagiging kompetitibo ng export, pressure sa geopolitika, at sabay-sabay na negosasyon sa kalakalan. Hindi pwedeng magkamali ang China dahil magkaugnay ng seguridad sa enerhiya at diplomasya sa kalakalan. Bahagi na sila ng parehong estratehiya. Ang solusyon na nahanap ng China ay tulungan ng Iran sa militar. At hindi ito ang unang beses na iniulat na nagbigay ito ng armas sa Iran. Ginawa na rin nila ito noon. Pero malapit mo nang masaksihan kung kaya nilang higitan ang mga armas ng Amerika at Israel.